Talagang inayos niya lahat bago niya ako dalhin dito. Bumaba din ako sa living room pero wala ito kaya naisipan ko na lumabas ng bahay at mag-ikot-ikot sa bakuran niya. Ang ganda ng labas ng bahay dahil meron itong playground para sa mga bata. May swing din at madami pang activities na pwede nilang gawin. Sa kabilang side naman ay may cupcake design fountain. Ang cute at alam ko na pinagawa niya ito para sa akin. Masaya akong pinagmamasdan ng mga atraksyon dito sa garden. Bumukas ang gate at pumasok ang motorsiklo niya. Nagulat ako dahil talagang umalis pala talaga ito. Kaya pala hindi ko siya nakita. For you, baby. Bati na tayo, please. Sabay abot niya sa akin ng mga bulaklak. Huh? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Ano ba sinasabi mo? Hindi naman ako galit, love. Ganun lang ginawa ko kasi nahihiya ako kasi tama ka naman. Iba kasi nasa isipan ko kanina. Sana hindi ka na nag-abala pa, love. Dahil okay lang naman ako. Paliwanag ko sa kanya. Talaga, baby? Akala ko kasi galit ka sa akin. Pero okay lang, baby. Matagal na din kasi yung huling bigay ko sa'yo ng mga bulaklak. Sabi nito sa akin. Thank you, love. Ang buong akala ko talaga, galing kay Jeff yung mga flowers dati. Sa'yo pala yung galing? Saad ko sa kanya pero mali ata ako. Bigla na lang kasing nag-iba mukha nito at halatang naiinis ito. Namumula ang leeg niya at nagtiimbagang. So all this time, you think galing kay Jeff yung lahat ng mga flowers na yun? You're so unbelievable. Inis na bulalas dito sabay walkout. Love, sorry na. Hindi ko naman kasi alam. Huli ko na nalaman na sa'yo pala galing yun. Love! Sigaw ko sa kanya. Tanging sabi niya. Naku, mukhang nagtampo na talaga siya. Wala na naman ako magagawa nito kundi lambingin siya. Napatampal pa ako sa noo ko. Ikaw kasi? Sampal ko sa bibig ko. Tinanaw ko na lang siya habang papasok sa loob ng bahay. Sumunod ako kaagad pero pagpasok ko hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ang hirap pa naman manuyo na lalaki. Sana talaga'y bumigay siya agad sa charm ko. Nabaliktad patuloy ang sitwasyon. Ako dapat ang sinusuyo eh. Ay naku naman. Masaya ako dahil pumayag siya na pumunta kami sa birthday ni Mommy. Alam ko na hindi sila naging okay pero talagang napakabait ng asawa ko. Pupunta kami pero hindi ibig sabihin ay kampante na ako. Dahil gagawin ko ang lahat, maprotektahan ko lang sila. Habang nag-uusap kami, bigla ko itong biniro at nainis siya sa akin. Katok ako ng katok sa pinto pero hindi ito sumasagot kaya nataranta na ako at ayoko na talagang nagagalit siya sa akin. Kaya mabilis akong bumaba at sumakay sa motorsiklo ko para bumili ng bulaklak pang peace offering ko sa kanya. Ang baduy pero okay na ito. Kesa wala. Ito lang kasi ang malapit na pwede kong mabilhan. Wala din kasi akong ibang maisip. Gago ka, Miguel. Nagbiro ka pa kasi. Sermon ko sa sarili. Nang makarating ako sa flower shop ay naghanap kaagad ako ng blue na rose. Favorite color niya ang blue at natutuwa talaga ito kapag yun ang ibinibigay ko. Ate, pabili po na 3 bouquet ng blue roses. Sabi ko sa tendera. Okay, Pogi. Sagot dito at inasikaso na ang binili ko. Nang matapos na ito ay inabot na niya sa akin. Thank you po. Sabi ko dito sabay abot ng bayad. Thank you po, Pogi. Wait lang po, may sukli pa po kayo. Sabi nito sa akin. Keep the change. Sabi ko dito bago lumabas at sumakay ulit sa motorsiklo kung pabalik sa bahay. Pagpasok ko sa gate ay nandoon siya sa labas at halatang hinahanap niya ako. Iniabot ko sa kanya ang flower at nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi naman pala ito nagtatampo o nagagalit. Pero bigla ako nainis nang bigla na lang niyang sinabi na akala niya galing kay Jeff ang mga bulaklak na ibinibigay ko sa kanya noon. Aaminin ko nagsiselos ako kaya nag-walkout ako. Pumunta ako sa office ko dito sa bahay para magpahupa ng selos na nararamdaman ko. Inabala ko din ang sarili ko sa pagtapos ng trabaho ko. Hindi ko na malaya ng oras. Naririnig kong kumakatok ng asawa ko pero hindi ko sinasagot dahil bala kong magpalambing sa kanya. Narinig kong pumasok ito. Love, kain na tayo. Anya sa akin. Okay, susunod ako. Seryosong sagot ko sa kanya habang nakayuko pa rin ako. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito bago lumabas. Nakonsensya naman ako pero kailangan ko itong panindigan. Sana makayanan mo ito, Miguel. Maghahabol ka talaga kapag bigla yan lumayas. Isinara ko ang laptop ko at lumabas na sa office ko. Sumunod na rin ako kaagad kasi mahirap na kapag siya bigla ang magalit sa akin.
Habang papasok ako, hindi ko maiwasang mamangha sa asawa ko dahil nakasuot ito ng lingerie na red. Bumagay sa kutis at kurba ng katawan niya. Halatang inaakit niya ako kaya kahit na naapektuhan ako'y umakto pa rin ako ng normal. Love, kain na tayo. Niluto kong favorite mo. Malambing na alok niya sa akin. Hindi ako sumagot at umupo lang ako sa upuan. Nagluto ito ng steak. Amoy pa lang ay alam ko na masarap na. Parang ang asawa ko ngayon. Naamoy ko kasi ang sabon na ginamit niya. Nagsimula na kaming kumain. Halos hindi ko malunok ang kinakain ko dahil sa tanawin na nasa harapan ko. Kahit anong pigil ko'y inaakit ako na tumingin dito. Shit! Mayos ka, Miguel. Tandaan mo, nagtatampo ka. Napapamura na ako sa isipan ko at hinihikayat ko ang sarili ko na huwag bumigay sa kanya. Tumayo na din ang low body ko dahil gustong gusto ko na siyang sunggaban. Konting tiis pa, Miguel. Hindi pwedeng bumigay ka kaagad. Patuloy kong kausap sa sarili ko. Laking pasasalamat ko dahil natapos din kaming kumain. Naguhugas ito ngayon ng pinagkainan namin habang ako'y nakaupo pa rin dahil ayoko nang tumayo dahil makikita niyang sobrang apektado ako sa kanya. Nakasaludo kasi ang kaibigan ko. Habang nakataliko dito sa akin ay para nang puputok ang nasa loob ng boxer ko. Bawat galaw niya ay naaakit ako kahit alam ko na wala naman siyang ginagawa sa akin. Nakakadagdag pa sa init na nararamdaman ko dahil bagong ligo ito ngayon. Idinaan ko na lang sa pagsimsim ng wine ang nararamdaman ko. Dumit, Miguel. Pahirapan mo ba sarili mo? Ani ko sa isipan. Halos nakalahati ko na ang bote ng wine na iniinom ko. Nang matapos na ito'y lumapit ito sa akin. Hindi ko inaasahan na uupo ito kaagad sa kandungan ko. Kaya halos manigas ako sa kinaupan ko. Niyakap niya ako, titinapat ang bibig niya sa tenga ko sabay bulong sa akin. Love, nagtatampo ka pa rin ba? Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot sa kanya. Nanatili akong tahimik. Love, bati na tayo, please. Patuloy na bulong niya sa akin na may kasamang pangaakit. Humarap ito sa akin sabay halik sa labi ko. Hindi ako gumanti sa halik niya. Talagang inaakit niya ako sa pahalik-halik niya sabay giling ng mabagal sa kandungan ko dahilan para lalong magwala ang alaga ko. Miki, patuloy ito sa paghalik sa akin at kinakagat-kagat pa niya ang ibabang parte ng labi ko. Hindi ko na kayang ginagawa niya. Wala akong nagawa kundi tumugon sa halik niya. Now, accept your punishment, baby, dahil pinagselos mo ako. Sabi ko sa pagitan ng halik namin. I'm willing to accept that, love. Masarap naman yung parusa mo eh. Kagat-labing sagot niya sa akin. Tumayo ako at binuhat ko na siya. Pang-apat na naming rounds pero pareho pa naming gustong ituloy. Sorry, baby, pero ganito ako kasabik sa'yo. Dahil hindi ko talaga kayang isang round lang dapat may overtime. Nakangiting sabi ko sa kanya. Sobrang mo yata ako na miss, love. Pagbibiro niya sa akin. Kung alam mo lang, baby, karamay ko ang kamay ko sa loob ng 2 taon. Hindi ka nawawala sa isip ko. Bawat parte nitong katawan mo'y kabisado ko. Nakangiting turan ko sa kanya. I love you, Miguel. Magsimula tayo kasama mga anak natin. Gusto ko tuparin mo ang pangako mo noon sa akin. Humihikbing sabi niya. Shh, baby, don't cry. Pagpapatahan ko sa kanya. Gagawin ko ang lahat, baby, para sa pamilya natin. Sana mapatawad mo ako dahil naging duwag ako noon. Inuwa ko iyon para malayo kayo sa posibleng gawin ni Dad. Kaya kahit na masakit sa loob ko, ay nilayuan kita. Nilubos kong pinagsisisihan. Pumunta ako sa usapan natin pero wala na akong naabutan. Huli ko na natanggap ang sulat mo. Pagpunta ko sa bahay niyo, wala na kayo. Hindi ko alam ang gagawin ko, baby, para ako mababaliw. Kaya pumunta ako sa Amerika para doon ko itayo ang negosyo na nais ko. Ang LC. Ginawa ko para sa iyo. Kaya sobrang sakit noong bumalik ako at nakita kitang kasama mo si Jeff. Nawalan ako ng pag-asa. Natakot ako na baka hindi mo na ako mahal at mas mahal mo na si Jeff. Kaya kahit hindi ako sigurado ay sumugal pa rin ako. At eto ako ngayon kasama ka. Handa na ako maging katuwang mo habang buhay, baby. Mahabang pahayag ko sa kanya. Pareho kaming umiiyak. Ngayon ko gustong linawin sa kanya ang lahat. Kailanman hindi ka nawala sa puso ko, love. Kahit pigilan ko pa ang sarili ko, alam ko na sa'yo lang ang lahat sa akin. Pinilit ko ibaling kay Jeff ang pagmamahal ko pero sadyang malakas ang puwersa na humahatak sa akin pabalik sa'yo.
Gusto kong subukin ka para mapatunayan mo sa akin na mali ako. Ang nakaraan, kalimutan na natin. Mahal na mahal kita, love. Kayo na mga anak natin. Sabi niya sa akin. Mahal na mahal din kita, baby. Hindi ko nakakayanin na mawala kayo sa akin. Saad ko sa kanya ng buong puso. Ngumiti ako at hinalikan siya sa noo. Niyakap niya ako kaya binuhat ko na siyang papasok sa loob ng kwarto namin. Malamig na sa labas. Inihiga ko siya sa kama at nasa kasalukuyan siyang nakaunan sa braso ko. Niyakap ko siya at ganoon din siya sa akin. Ramdam namin ang init ng bawat isa. Hindi lang sa katawan kundi sa init ng pagmamahal. Ito ang matagal kong ipinagdarasal na mangyari. Sa loob na mahigit 2 taon ay wala akong ibang ginawa kundi ipagdasal palagi sa may kapal na makita ko silang muli. Natuto ako magdasal at magsimba. Sobrang dami na nangyari sa akin sa Amerika. Masasabi ko na tama ang naging desisyon ko na bumalik na dito dahil nasa tamang oras lang ang balik ko. Natulog kami ng magkayakap dahil bukas ay uuwi na kami sa mga bata. Alam ko na namimiss na niya mga ito. Kahit ako'y gusto ko rin silang makita. Good night, love. Sabi nito sa akin. Good night, baby. Mamaya ulit. Biro ko sa kanya na may halong katotohanan. Hindi na ito sumagot kaya alam ko na tulog na ito. Natulog na rin ako pero syempre, gumising ako ng madaling araw para kumayod ulit. Gusto ko lang makabuo ulit. Nais ko kasi ng malaking pamilya. Isang malaking pamilya na masaya at nagmamahalan. Nakakalungkot kapag mag-isa lang. Yun kasi ang nararamdaman ko noon. Kaya nagpapasalamat ako sa mga naging kaibigan ko dahil palagi silang nandyan kapag kailangan ko sila. Nakauwi ako sa bahay. Sobrang namiss ko ang mga anak ko. Ako lang ang umuwi dahil may inayos pa itong trabaho. Mama, nagkabati na ba kayo ni Daddy? Tanong sa akin ng anak ko. Opo anak. Sagot ko dito. Yay! Sabay nilang sabi na may kasama pang patalon-talon. Napangiti naman ako. Nakikita ko kasi na masaya sila. Mama, nasan po pala si Daddy? Tanong nila sa akin. Nasa trabaho pa si Daddy niyo. Mamaya pupunta siya dito. Mga anak, pupunta tayo ng Manila. Sabi ko sa kanila. Talaga po, Mama? Opo. Kaya sana anak, maging mabait kayo ha. Ipapakilala kasi tayo ng daddy niyo sa parents niya. Ani ko sa kanila. Alam ko na naiintindihan nila ako. Opo, Mama. Magpapakabait po kami. Sagot nila. Hinalagan ko sila sa pisngi. Sige na, maglaro na muna kayo at ako'y mag-aayos na ng mga gamit natin. Sumunod naman sila at pumunta sa kambal para laruin ang mga ito. Sinimulan ko ng ayusin ang mga dadali namin papunta sa Manila. Alam ko na hindi maganda ang nangyari noon pero mommy pa rin niya ito at nakayanan niyang gumawa ng bagay na hindi alam ng mommy niya para hindi ako tuluyang mawala sa kanya. Konting sakripisyo ko para sa kanya. Kung hanggang ngayon ay hindi pa rin ako tanggap nito ay wala akong magagawa. Ang mahalaga ay sinubukan ko. Sinama namin ang mga bata at si Cherry ang katuwan ko sa pag-aalaga sa mga bata. Ayaw din kasing sumama ni tita. Nakaayos na ang lahat. Ito ang unang biyahe ng kambal. Dinaanan niya kami at pumunta na kami sa airport. Pagkarating namin ay dumiretso kami sa bahay niya. Ito daw ang ipinagawa niya para sa amin. Hindi ko maiwasang maiyak dahil nakaplano pala talaga lahat sa pagbalik niya. At kami na lang ang kulang. Love, thank you. Thank you sa lahat at sa pagmamahal mo sa amin. I love you. Umiiyak na sabi ko. Dinampian ko siya ng halik sa labi. I love you so much, baby. Let's go inside na para makapagpahinga na tayo. Saad nito sa akin. Masaya kaming pumasok sa magandang bahay namin. Mas malaki ito kaysa sa bahay namin sa Iloilo. Lalo ako namangha pagpasok namin. Dahil sa napaka-elegante ng bahay. Parang nakakahiyang tumira sa ganito kagarbong bahay. May mga katulong din siya. Welcome home po, madam. Sabay-sabay nilang bati sa akin. Salamat po pero Kylie na lang po itawag niyo sa akin. Nahihiyang sabi ko sa kanila. Ngumiti naman sila sa akin. Umakyat kami sa hagdan dahil pupuntahan namin ang master's bedroom. Pumasok kami sa kwarto namin. Napakalawak nito at napakaganda. Ang laki ng kama namin. Napansin ko rin na may napakalaking salamin sa tapat ng kama namin. Nagtaka pa ako. Bakit may paganito pa silang nilagay? Love, ang ganda ng room mo. Pero bakit may malaki pang salamin dito?
Hindi ko napigilan ang sarili ko na magtanong. Baby, kwarto natin, hindi lang sa akin. Tungkol naman sa salamin. Pinalagay ko talaga yan para kitang-kita natin ang sarili natin. Tuwing, alam mo na. Nakangising sagot niya. Anong alam ko na? Tanong ko sa kanya. Tuwing nagme-make love tayo. Nakangising sabi niya. Nasa mid ako sa sariling laway ko sa narinig ko mula sa kanya. Ano? Nagulat ako sa sinabi niya at hindi ako makapaniwala na napaka-bulgar talaga ng bibig niya. Dahil kaya niyang sabihin iyon. Umini tuloy ang buong mukha ko dahil ako itong nahihiya sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Love, yung bibig mo nakakahiya. Baka kung ano isipin nila kapag naglilinis sila dito. Saway ko sa kanya. Ang cute mo, baby. Hayaan mo sila. So, totoo lang, si Al pa lang ang una nakapasok dito sa room na ito. Sabi niya sa akin. Sino? Si Al? Tama ba ako sa narinig ko? At bakit naman pumasok ang babae na yun dito? May ginawa ba kayo dito sa kama na to? Magsabi ka sa akin ng totoo, dahil hindi ako matutulog dyan. Bigla na lang na uminit ang ulo ko sa narinig ko. Lalo na nang banggitin niya ang pangalan ng babaeng iyon. Baby, relax. Nothing happened. Bigla lang kasi itong pumasok dito noon dumating siya galing US. Pero hindi ko siya inayaan na matulog dito dahil para lang sa atin ang kwarto na ito. At ikaw lang gusto kong angkinin dito. Saan niya sabay kindat sa akin. Ayan na naman siya. Alam kong gwapo siya pero bakit naman ginagamit niya lagi ang kagwapuhan niya? So, kung hindi dito sa kwarto na ito, may bala ka sa ibang lugar? Patuloy ko sabi sa kanya dahil sa inis at nagsaselos talaga ako. Of course, wala baby. Alam mo naman na ikaw lang, di ba? Tara na, matulog na tayo. I love you, baby. Anya, sabay halik niya sa labi ko kaya napangiti naman ako. Okay, sabi mo eh. Love you too. Sagot ko sa kanya dahil nga sa marupok ako. Good night, baby. Bulong nito sa akin. Good night, love. Tugon ko sa kanya. Yumakap ako sa kanya. Dahil na rin sa pagod ay natulog na kami. Medyo malalim na rin kasi ang gabi. Mabuti naman at hindi niya ako ginising na madaling araw dahil nakasanayan na talaga nitong mga labit sa akin lagi. Kinaumagahan ay sabay-sabay kami nagagahan at pupunta pa kami sa mall dahil bala kong bumili ng damit ko. Nakakahiya naman kasi magsuot ng pantalon doon sa event nila. Mga anak, dito muna kayo ha. Huwag magpapasaway kay Ate Charing nyo. Bilin ko sa kanila. Opo, Mama. Tutulungan po namin sa atin na alagaan ng kambal. Sagot ng panganay ko. Big girl na talaga mga anak ko. Nakangiting sabi ko sa kanila. Nagsuot siya ng mask dahil baka dumugin siya. Sikat siya dito sa Manila kaya hindi siya pwede magpakita ng muka dahil sigurado akong kakalat sa internet ang mukha namin. Ayoko pang makilala kami dahil siguradong pati mga bata ay madadamay. Kung sikat siya dati, lalo na ngayon na CEO na siya ng LC. Nitong nakaraan ay nabasa namin sa isang article na sinasabi na fiancé daw ni El si Miguel. Saan naman nila nakuha ang balita na iyon? Noong sinabi ko sa lalaki na ito, ay ang tanging sagot niya ay huwag ko daw pansinin dahil hindi naman daw yun totoo. Kaya naniwala naman ako dahil may tiwala ako sa kanya. At napaka-imposible din dahil nga kasal kami at ako ang legal na asawa. Kaya may plano ito para malaman kung si Alba ang naglabas ng balita na iyon. Tahimik lang itong nasa tabi ko. Habang namimili ako ay hawak niya ng isa kong kamay. Napili ko ang simple lang na dress dahil kapag may dinadampot ako na damit na medyo sexy, ayaw niya dahil masyado daw litaw ang ganda ko. Ito love, maganda. Pakita ko sa kanya ng hawak ko na damit. No baby, it's so sexy. Nakasimangot niyang sabi. Ay mabibili pa ba ako nito? Lahat ayaw mo. Inis na sabi ko sa kanya. Madamot daw siya kaya dapat siya lang ang nakakakita sa akin ng suot ang sexy na damit. Hindi ko na naman maiwasang isipin ang ginawa kong kalokohan noong nakaraan. Bakit ang pula na mukha mo, baby? Bulong na tanong niya sa akin. Wala, love. May naalala lang ako. Sagot ko sabay ngiti ko sa kanya. Matapos namin bayaran ay pumunta muna siya sa isang branch dito sa mall. Binati siya ng mga staff niya. Alam nila na boss nila ang dumating. Pati na rin ako ay binati nila. Nakita ko na nakatingin sila sa kamay namin. Good morning, Mr. CEO. Sabay-sabay siyang binati ng mga ito. Good morning. And everyone, this is my wife, Mrs. Kylie Bravo. Pakilala niya sa akin. Nakita ko ang gulat sa mga mata nila. Good morning po, madam. Good morning din po sa inyo. Nginitian ko sila para hindi sila mailang sa akin.
Nakita ko naman na okay na sila. Kanina kasi ay parang hindi sila mapakali. Noong makalabas kami sa store ay kinurot ko siya sa tagiliran niya. Ouch, baby! Para saan yun? Nagtatakang tanong niya sa akin. Sira ulo ka? Bakit mo naman sinabi sa kanila na asawa mo ako? Inis na bulong ko sa kanya. I'm just telling the truth and proud lang ako na ipakilala ka sa kanila bilang asawa ko, baby. Kaya huwag kang mag-alala dahil sagot kita. Nakangiting sabi nito. Inirapan ko na lang siya at nauna na ako maglakad pero hinabol naman niya ako at sabay hawak sa bewang ko. Umuwi na kami dahil nandoon na daw sa bahay ang mag-aayos sa amin. Sinabihan ko nga siya na bakit naman siya kumuha pa dahil kaya ko namang mag-bake up sa sarili ko. Naisip ko tuloy ang mga kaibigan ko dati. Kumusta na kaya sila? Kasama ko kasi sila dati tuwing may event sa company. Napangiti ako habang bumabalik ang ilan sa mga alaala naming magkakaibigan. Love? Tawag ko sa kanya. Sagot nito habang ang tingin ay nasa daan. Gusto ko lang sanang itanong kung nasa Bravo Company pa rin ba sila, Nathalie? Hindi ko na mapigilang itanong sa kanya. Doon pa rin sila, baby. Bakit? Tanong nito sa akin. Wala naman. Naalala ko lang sila. Sobrang namimiss ko na kasi sila eh. Pahayag ko sa kanya. Okay, baby. Papapuntahin ko sila sa bahay para makapag-bonding kayo. Nakangiting tura niya habang hinahalik-halikan ng kamay ko. Talaga, love? For real? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Yup, baby. Sagot niya sa akin. Thank you so much, Mr. Bravo. Saad ko sa kanya. Umusod ako ng konti para halikan siya sa pisngi. Ang sweet naman ng baby ko. Puna niya sa akin. Sa pa nga, baby, please. Pakute niya sa akin. Lumapit ako para halikan na sana siya sa pisngi pero bigla itong tumingin sa akin kaya tumama ang lips niya sa lips ko. Habang nasa biyahe kami, masaya kaming nakikinig sa bawat kwento ng isa. Namiss ko ang ganito. Noong secretary niya ako ay ganito kami dati. Tuwing pauwi na kami galing sa work. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti sa mga alaala namin. Hanggang sa nakauwi na kami ay may ngiti pa rin kami sa labi. Pagbaba ko sa kotse ay sinalubong na kami kaagad ng mga makeup artist. Habang siya ay pinuntahan ng mga anak niya. Nagbihis na ako para sa magiging event mamaya. Isasama ko rin ang mag-iina ko. Nang matapos ako'y pinuntahan ko ang asawa ko sa kabilang kwarto. Simula kasi na makita niya ang kwarto namin ay ayaw na niyang may ibang makakakita ng malaking salamin doon. Baka daw anong sabihin at isipin ng mga makakakita. Nasa guest room siya ngayon kaya pupunta ako doon para silipin siya. Hindi kasi kami magkasabay mamaya dahil may plano akong inihanda para sa kanila. Nais kong ipagmalaki ang pamilya na meron ako. Nakabukas ang pinto kaya sumilip ako at habang pinagmamasdan ko siya ay lalo ako nai-inlove sa kanya. Ang tibok ng puso ko ay kagaya pa rin noong unang araw namin magkita. Narinig ko rin ang usapan nila kaya napangiti na lang ako. Madam, ang ganda-ganda niyo po talaga. Sigurado ako lalong nai-inlove sa'yo si Papa Miguel. Sad sa kanya ng makeup artist. Kayo talaga? Tingin niyo maganda ako? Tanong nito habang tumatawa. Of course, baby. You are the most beautiful woman I've ever seen. Sabat ko sa usapan nila. Dapat lang po. Musgis na sabi niya. Si sir na po mismo nagsabi, madam. Sabi nito sa kanya. Maniwala kayo dyan. Are you done? Tanong ko sa kanila. Yes po, sir. Sagot nila sa akin. Okay, thank you. Sabay abot ko sa kanila ng tip nila. Naku, thank you po, sir. Natutuwan pa sa salamat nila. Inayos nila ang gamit nila at lumabas na sila. Lumapit ako at niyakap siya. Baby, parang ayoko nang pumunta. Mas gusto ko dito ka na lang. Baka sa madaming tumingin sa'yo. Ungot ko sa kanya. Love, tumigil ka nga dyan. Ano ka ba? Birthday yun ng mommy mo. At saka may mga anak na ako. Ikaw lang, sapat na sa akin, love. Pwede silang tumingin pero bawal nilang angkinin. Sabay lambing niya sa akin. Let's go na, love. Tumayo ito at nagsimula ng maglakad. Baby, tawag ko sa kanya. Bakit, love? Tanong nito sa akin. Can we do it here? Just a quickie, baby. Let's make love here. Only minutes, please. Pagsusumamo ko sa kanya, sumasakit na kasi ang puson ko. Pero baka mali tayo. At baka may pumasok, love. Nag-aalalang sabi nito sa akin. Wala yan, baby. Saad ko sa kanya. Naglakad ako papunta sa pinto at nilak ko ito.
Binilasan ko ang bawat kilos papunta sa kanya. Binuhat ko siya at dinala ko siya sa harap ng vanity mirror. Siniil ko siya ng isang maalab na halik. Baby, this time quickie lang. But later, kailangan natin mag-overtime. May utang ka na dapat bayaran. Nakangiting sabi ko sa kanya. Really, Miguel? Katatapos lang natin, yun na naman ang niisip mo. Oh God, baka naman malaspag na ako ng maaga nito. Halos gabi-gabi na natin ito ginagawa. Inis na sabi nito pero ako naman ay napapangiti dahil lalo siyang gumaganda. Wow, grabe ka. Nagkautang pa pala ako sa'yo. Yes, baby. At dahil may utang ka sa akin kagabi, kaya doble ang singil ko sa'yo mamaya. Nakangiting sabi ko. Wow, ikaw na Miguel. Biruin mo yun, nagkautang pa ako sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Punta muna ako sa room natin. Magpapalit lang ako ng panty. Paalam nito, sabay labas niya sa guest room. Ako naman ay ngiting tagumpay. Dapat lang dahil nakaraos kami ng little body ko. Palis na kami at ibinilin ko siya sa secretary ko. Make sure na okay sila. Sabi ko dito. Yes, sir. Ako naman ay sumabay kay Al papasok sa venue dahil ayoko na makita agad ng media ang mga anak ko. Hahayaan ko silang isipin nila na kami ni Al. Nalaman ko din na siya ang nagsabi sa isang media company na fiancé ko daw siya. Ang buong akala ko ay malinaw sa kanya na wala akong gusto sa kanya. Na kahit nung nasa Amerika kami, nilinaw ko iyon sa kanya. Hindi rin ako makapaniwala na pinuntahan niya si Kylie para lang bayaran at paalisin sa buhay ko. Isinabay ko si Al at pagbaba pa lang namin ay madami na agad na camera ang nakatutok sa amin. May mga gustong magtanong pero hindi ko sila sinagot. You're so handsome, Miguel. Bulong sa akin ni Al. Thanks. Tipid na sagot ko sa kanya. They look good together. Rinig kong sabi ng nasa paligid. Sinabi mo pa. Ilan lang sa mga salitang sinasabi nila. Hindi ko ito pinansin at pumunta na kami kay Mom. Happy birthday, Mom. Binati ko siya sabay halik ko sa pisngi niya. Thank you, son. Happy birthday, Tita. You look so gorgeous tonight, Tita. Papuri sa kanya ni Al. Thank you, Iya. You too. You look so sexy tonight. Beautiful as always. Let's go, son. Introduce Al to our relatives. We're so happy and excited because you're ready to settle down. A nice choice. You really have a good taste. Saad sa akin ni Mommy. Hindi ako sumagot kay Mom pero nagbigay ako ng go signal sa secretary ko na dalhin na mag-iina ko sa akin. Natanaw ko na sila at halos lahat ng mga bisita ay nakatutok sa kanila ang mga mata. Sinalubong ko naman ito at kinuha ko ang isang kambal sa secretary ko sabay halik sa labi ng asawa ko. Panay kislap ang mga kamera para kuhanan kami ng litrato. Narinig ko rin ang bulungan ng mga tao sa paligid. Wala akong pakaalam sa kanila. Ito na ang tamang panahon para makilala nila ang mag-ina ko. Miguel, what is the meaning of this? Galit na tanong sa akin ni Mom. Samantalang kalmado lang ang daddy ko. Mom, Dad, and everyone, meet my wife and our children. Mrs. Kylie Perez Bravo. Proud na pakilala ko sa kanila. Are you insane, Miguel? The chief ex-secretary is your what? Your wife? Galit na tanong ulit sa akin ni Mommy. Yes, Mom. You heard it right. She's my wife. We're legally married. Sagot ko sa kanya. Miguel, follow me. And also you. Now! Utos nito sa akin sabay turo sa asawa ko. Hinawakan ko ang kamay ng asawa ko. Nais kong iparating sa kanya na okay lang ang lahat. Na wala siyang dapat na ipag-alala. Pumasok kami sa isang room. Alam ko na nabigla ang lahat pero wala akong pakialam. Relax, baby. Everything will be fine. Just trust me, okay? Bulong ko sa asawa ko. Ang lamig kasi ng palad niya. Tanging-tango lang ang sagot dito sa akin. Now, explain everything, Miguel. Seryosong sabi ni Daddy. I'm sorry, Dad. Pero asawa ko na po siya bago ko pumunta ng US. Hindi niya alam dahil ako lang ang nag-ayos na lahat. Paliwanag ko sa kanila. Are you insane? I can't believe this. Galit na sabi ni Mommy. Tatagpuan ko siya sa Iloilo at doon ko nalaman na may kambal kaming anak dahil buntis siya. Noong umalis siya. Dagdag kong paliwanag sa kanya. Gaano ka kasigurado na sa iyo mga batang iyan? May pagdududa sa tanong niya. It's 100% Mom. Ano ko sila? Kaya sana'y tanggapin niyo dahil ipaglalaban ko na sila ngayon. Determinadong saad ko sa kanya. Okay, son. I'm sorry. I know, matinong babae si Kylie.
Biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni mo. Hay mga apo, I'm your mamita. Pakilala nito sa mga apo niya. Lumapit din ito kay Kylie at niyakap niya ito. Welcome, Iha. Sorry sa nangyari noon at sa nangyari kanina. Sana'y mapatawad mo ko. Saad nito sa asawa ko. Kalimutan niyo na po iyon, madam. Napatawad ko na kayo. Nakangiting sabi ng asawa ko. Thank you, Iha. Masayang sabi nito. Masaya ako dahil okay na lahat sa amin. Hiling ko na wala ng problema na darating sa amin ng asawa ko.